Okay, so module 1 agad, 'di ba? Para marami tayong magawa. Pero sana walang tulugan ano po, mga mare. For now, let's look at the topic outline, what we're going to cover for module 1. So, ayan, before we start, so we'll talk about the definition of communication. What are the elements of communication, process of communication. So I'll show you different models, the function of verbal and nonverbal communication. Actually, ito hindi na masyado. More on ethics, what should be a communicator consider when parang to become an effective or an ethical communicator. So yan nga. Now, why do we need another 3 units just to studying communication? And I think I already mentioned this last time. No, una, ano nga ba? Why do we need to dedicate 3 more units to studying communication when you already took it in high school? Lalo sa nag-senior high. This is your, siguro, hindi man last chance, but it is through this class that we will be able to align kung ano, hopefully what you'll be doing in your major or other subjects. So again, i-reiterate ko lang, maybe you will undermine yung iba kasi hindi iniintindi kasi minor lang, no? But there are things that you will be learning from this class that definitely hindi na ituturo sa inyo sa inyong major exams, major subjects, with the assumption that you already learned it in a communication class. So I hope that nasa same pace tayo when I ask you to do things na related to, parang to show if you learn the competency that is suggested by the CHED curriculum, no? Sana magawa. So ayan. Also, communication is actually one of the 21st century skills that if you have it, kung meron kang, if you're good or kapag honed ang iyong skill in communication, mas competitive ka compared to your peers na hindi ganun kagaling mag-communicate. And again, communication, yung pag-i-English is just one part of communication. Hindi naman laging, magaling siya mag-English. Therefore, magaling siya mag-communicate. Hindi siya ganun, no? A language is just the symbol that you use to communicate your ideas. But if you don't know how to phrase your, kahit magaling ka mag-English, you can still, your communication skill could still be poor. So, ang ano lang, so before, I think I've mentioned also, na naging admin assistant ako sa San Miguel, sa Limay before. So one thing that I noticed among the engineers of San Miguel is that their communication skill is good. They can communicate trouble sa yung mga incident report. They can communicate it, may it be written, na written manner o kaya oral. Kaya nilang i-discuss what happened. May it be in English or in Filipino. Kasi there are times, especially when you're engineer, that you'll be communicating with people from different nation. Kagaya sa case namin, constantly we have Taiwanese in the team or in amongst our contractors. So ibig sabihin, kailangan may communicate mo dun sa Taiwanese what you want, why something is not working. And if you think about that, napaka-complex nung pag-describe ng ganon. But kailangan yung umabot sa ganong level, no? So, yun, ganun kahalaga ang communication. And I think you understand, I don't need to, kung na kailangan paglaban pa yan. So, ang point ko, pag-igihan, sayang ang opportunity to learn. So, let's talk about communication per se, definition of communication. So, ito yung mga definition according to Black and Bryant, as cited in Kiko and Floor. Binangga ko siya. I also provided on the right definition of communication from Merriam-Webster. So, ang dami, di ba? So, ang tanong, can you give a word that is recurring in different definitions of communication? Word lang. So, yun nga, as you can see,
Madami din bang communication, pero may mga recurring, meaning ito yung yan yung mga may mga recurring na words, and we will look at the different components of communication as it is, kasi nga kaya siya recurring, kasi laging may ganon, laging may information, merong system, merong communicates, or merong channel, no? Saan pa ba? Expressing or express. Pag tinignan mo, mga synonym lang naman yan, di ba? Ayun. Information, message, transmitting, yan yung mga hindi nabanggit na term. So, para maintindihan natin, lubusan, for us to fully understand whether a communication takes place in a certain scenario. Halimbawa, nag-send ako, nag-message request ako, na hindi pa tayo friends sa Facebook, minessage kita. Tapos nandun lang siya sa message request mo. Has communication taken place in that case? So para maintindihan natin yun, tingnan natin itong different 4 key aspects na dapat nating ma-define muna para mas maunawaan o maging holistic yung pag-unawa natin sa communication. So una, we have process. Ayan na. So ang process, when you say communication is a process, so tama naman yun, may mga steps, no? Ang yung communication as a process is all about continuity. Meaning, kung halimbawa, meron kang parang hugot, ganyan. So una, hindi ibig sabihin na kung kailan ako nag-start na magsalita, doon pa lang nag-start ang communication. So lahat ng pinagdaanan ko, the circumstances in my life, the moment na nagkaisip ako, could actually have a part in the way that I communicate. So meaning, ganun siya, process siya eh. Patuloy siya, it's continuous. It doesn't suddenly stop. Kahit sabi mo na, ay, hindi na kami nagko-communicate. We stopped our communication. Pero maaring ikaw, apektado ka pa rin. Di ba? Halimbawa, may friend ka na naging friendship over kayo. Communication na sa process means, maybe you stop talking, no? Pero in your head, naiisip mo pa rin nila, kumusta na kaya yung kaibigan ko? Okay kaya siya? And when you see each other on the road, hindi mo sure paano kayo mag-communicate eh. Kasi it's still continuous. Ganon, process siya. Ano pa ba? Pwedeng mag-iwasan kayo, pwedeng biglang magbati kayo. Ganon. So may nangyayari prior to communication and even after matapos na siya. So ano ba, may iba't ibang mga konteksto, may iba't ibang mga way of receiving meaning. So kaya kapag minsan kinakausap ka, okay, I'll give you time to process what is happening. So, ganun siya. May continuity, it's dynamic, it doesn't stop the moment you stop speaking. Minsan hindi ka na nagsasalita, iniisipan nila, okay ka lang kaya siya. No? You could still be sending a meaning by being quiet. Lalo kapag nagtatampo ka. Talaga nagsasalita. Pero tuloy-tuloy yung communication na babother pa rin siya na hindi ka nagsasalita. So, ganon. It doesn't, parang ganon, continuous siya. It continually changes as well. Maaring yung sinabi mo noon, hindi nagsisink in. Tapos biglang sinabi mo ulit siya ngayon, yung pala yun. Because it continually changes. Maybe dati takot na takot sila kapag naririnig nila yung ganito. Ngayon, sabi lang naman niya yan eh. See? So, it's a process. And the process of communication also always changes. Dati ito nag-work tong ganito. Pag sinabi kong ganito siya magre-respond. Then after noon, hindi na nag-work. In other words, basta ganon, dynamic ang communication. Next. Anyway, so systems, communication system. So ang communication, it follows it's a combination of collection of organized wholes. No?
Meaning, halimbawa, you are in a classroom, EE. Kapag pinilitan mo yung teacher, communication, the dynamics in communication changes. Halimbawa, si Ma'am Kat na nasa classroom, pinalitan, naging major na teacher o yung teacher niya talaga sa EE. Or math teacher. The way you communicate with the teacher changes, di ba? Maaring may mga very strict na teacher, bigla kayong tatahimik. So, communication as a system is like that. It's a collection of organized wholes. By that, halimbawa, student, meron ka ba nakita kalahating estudyante? So, yung kabuuan niya, nilalagay niya doon sa communication process. Teacher, teaching style, ganon. Interrelated parts that affect one another. Halimbawa, yung dating maingay, yung palasagot, hindi pa balang ha. Sabihin yung paano ba yung tamang term? Iba kasi may negative connotation sa bibo eh. Pero kung ganun siya, yung very active siya sa class. And then suddenly, nawala yung kaklaseng yun. Say, nag-absent siya. Or nagbakasyon siya, no? Ay, wala siya sa classroom. Magbabago ulit yung way ng communication sa loob. Merong magte-take nung yung wala na yung lagi nagre-recite. So, kailangan merong mag-step up para mag-recite, para merong, naiintindihan nyo? So, communication as a system is like that. It operates on even a larger system, kagaya ng culture. Halimbawa, ikaw, pag sa Heroes ka nagkaklase, the way you communicate with your classmates, siguro malaya ka, pwede ka maglikot, pwede kang magpatawa. But when I put you into another school, bigla kailangan mo mag-cross enroll sa BPSU and you don't know your classmates, yung system of communication will also be different. So yun lang yung sinasabi. May mga sistemang fina-follow. Maybe in your class, you are required to speak in English lang. Maybe in your class, kapag hindi ka nagre-recite, ikikik ka dun sa room. So there are different systems. Next is symbol. Ayan. So para dito, I need to ask you, how do you express your love to someone or your care for someone? Pwedeng jowa, pwedeng friend, pwedeng parents, no? Or relatives na you care for. Paano pinapakita sa kanila yung na you care for them, yung love, without telling or without saying I love you? Ang symbols ay yan yung mga paraan para i-communicate mo yung mga bagay na hindi nahahawakan or intangible. Ang sabihin ng intangible, bukod sa hindi nga siya nahahawakan, hindi siya na-perceive ng senses. Meaning, hindi mo siya nakikita, hindi kagaya ng baso, tangible yan. Bakit? Pwede mo siya makita, pwede mo siya mahawakan, maamoy, iba? Amoy sabon pa ba siya? Amoy kape ba siya? So, ganon. Ang ideas or emotion, ito yung mga bagay na mahirap siyang hulaan. No? And for you to be able to show it, ma-communicate mo siya, you need symbols. So, yun. It's a concrete representation of something abstract. So, halimbawa, love, intangible lang love. Hindi mo pwedeng i-assume na basta humihinga-hinga ka lang dyan, katabi mo lang siya, nararamdaman niya yung love. So, you have to use symbols. So, anong pwedeng symbol? I love, yung pagsabi ng I love you. Using words, using language. Kapag nagsabi ka ng I love you sa someone na hindi niya naintindihan yung language, di ba? Yung saranghin, naintindihan na ng mga tao, ay stero, alam na eh, common na eh. Pero paano kung ibang language ang ginamit? So wag mo i-assume na maiintindihan, na mako-communicate yon sa tao, dun sa taong sinasabihan mo, dahil hindi naman nagmamatch yung symbol doon sa meaning. Maaaring sa'yo, may meaning yon na skides. Nagsabi ka ng skides. Akala nila kung ano lang ibig sabihin ng skides. Ano ibig sabihin ng skides? I like you, ma'am. O, diba? I like you. Pero sa Japan, ang totoong meaning ng skides, good as I love you na siya. Ay. Pag magko-confess ka, sabihin mo lang dun sa person na skides. Sinabi niya na atashi mo, boku mo, ay, parang ganon.
Sana all, ma'am. Pag na gano'n na agad siya, pwede na kayong mag-date agad noon. Ibig sabihin, meaning, yung level ng meaning can be different. They don't say aishiteru doon. That's too strong. Sa pagkakaalam ko pag sinabihan ka ng aishiteru o kaya koisuru, ano na yun? Sobrang bigat na nun. So, yun yung point, no? Language, even yung spoken, written words, facial expression. Halimbawa, kung talaga tungtuwa ka mo sa'yo. Mukha ba siya natutuwa? The word doesn't match the voice and the facial expression, di ba? So meaning, hindi lang yung words ay enough for you to communicate. Kailangan, marami siyang element that go together, maraming symbol na pwede mong gamitin. For you to, and then, yun nga, hindi laging kapag halimbawa, merong palabigay ka ng gift, akala nila common lang sa'yo yun, hindi nila nararamdaman na special na pala yung person. Kasi akala niya, ganun ka sa lahat ng friends mo. Ganon. Na parang, ay, hindi ko naman alam na natahimik ka pala sa ibang tao. Kala ko, madaldal ka lang talaga, kaya ang daldal mo sa akin. Ibig sabihin, yung symbol na ginagamit mo, it doesn't always translate to the meaning that you intend. No, may sinabi ka na gano'n, na misinterpret. Yun, patay tayo dyan. Magkakaroon ng, miscommunication. So, symbol is just one part of communication. The other part is meaning, no? Meaning is, yun nga, meron siyang dalawang level. Meron siyang content level and meron siyang relationship level. Ano kaya tong dalawang level na ito? Teka, tignan natin ang time. So, content level, kung ano yung nakikita mo, yun na yun. Kumbaga, kung ihahambing natin to sa lata ng at sa lalagyan ng ice cream sa content level, pag sinabi niyang ice cream yung lalagyan, anong laman niya? Isda. Isda. Ice cream talaga. Wala siyang hidden na isda sa loob. Yung relationship level, para siyang ganon. Nalalagyan siya ng ice cream, pero alam mo, pag nanay mong naglagay doon, sa ref ninyo, isda ang laman nun. Kasi relationship level. Naintindihan nyo? May dalawang, napaka ng example ko, no? Pero ganito siya. May tanong ako, sige. Ha? Mag-overthink na. Sige, may tanong ako. Ano lang to ha, para lang to, this is not to discriminate or to I'm just working on a stereotype. So meaning yung mga sasabihin natin ngayon ay hindi siya tama, hindi siya dapat i-generalize. Stereotype lamang. Pero ang tanong, pag sinabi ng babae na okay lang siya, okay lang ba talaga siya? Hindi po, ma'am. Hindi po, ma'am. Mostly po, tinatago po nila yung feelings nila. Ganun po. Mostly tinatago ang feelings. Hindi naman lahat, no? Ma'am, nagtatampo lang yan, ma'am. Need lang ng suyo. Ice cream. Oo na, isda yung bigyan mo ice cream, tapos isda yung laman, lalo mo buwisit sa'yo, no? So, madali ka nang basahin kasi kilala ka na. Ganon. Pag sinabi mo bahala ka, di ba dapat aminin nun? Sige, kung anong gusto mo, gawin mo. Pero, may pagbabantayon kapag ganun yung pagkakasabi. So, yun. May dalawang level ang meaning. May content level. Ito yung pag sinabi kong okay ako, okay talaga ako. Yun na yun, literal. No? Meron ding relationship level na nagbabago ang meaning or yung dumidepende yung meaning sa relationship ng communicators. Maaring merong halimbawa, hindi mo kilala yung person, akala mo pagka hindi mo siya kilala, akala mo nagagalit na siya. Pero if you know the person, ganun lang talaga siya magsalita. Meaning, para lang talaga siyang galit, pero hindi siya galit. May ganun, di ba? Meron din naman pagkakataon, nagkatingin lang kayo ng kaibigan mo, nagtawanan na kayo. Ano meaning nun? Wala naman meaning. Wala naman nakakatawa, pero meron sila naintindihan. May ganun ba kayong kaibigan? Matik na yun, ma'am. Diba? Nagkatingin na lang at tumawa na kayo. Ano nakakatawa? Natawa ka sa mukha niya? Hindi eh. Meron kayong pinagtatawanan. Tama ba? Meron, nagkaintindihan na kayo. Minsan may nakita ka lang na person, magkaibigan. May nakita kang person, tapos nagtingin na kayo. Alam mo na, be, kung anong meaning. So, ganon. Communication is very complex, actually.
to the point na merong inaaral to, inaaral yung pwede mo siyang gawing may mga research na ano tawag doon, narrative analysis, content analysis, na ina-analyze kung ano ibig sabihin based on the words that are used, paano siya sinabi, mga ganun, no? Yung attached na symbol that people use to communicate, maybe for some people, pag di mo kilala, ito lang yung meaning niya. Pero for them, may inside joke or meron siyang hidden meaning depending on who uses it, no? There are also times when a certain word na wala naman talagang special meaning becomes a trigger word to others because due to certain traumas or certain yun nga, yung merong na-attach na meaning yung tao doon sa symbol na yun, no? So wag yung do not confuse symbol to meaning, magkaiba sila, ha? Yan. The goal when you're communicating is to look for symbols which meaning is similar to the audience that you're talking to or kung sino yung kausap mo. So for example, kaya mahalaga, iba kasi pag nagko-communicate, bahala na lang eh. Ganito talaga ako magsalita, kayo mag-adjust. Hindi ganon. So when you are, to become an efficient communicator, you have to constantly try to analyze sino yung kausap mo. Lalo kung hindi mo siya kilala, no? And another is, kung hindi mo siya kilala, bawal magpabebe. Hindi mo pa masyadong kilala and then you're showing your attitude na. Hindi, ganito talaga ako eh. Maganda na yung maaga pa lang, magkaalaman na ng ugali. That's too strong and it will tarnish your communication in the long run. So yun. Kaya ang communication di lang siya about the skills. It's about ano yung nasa loob mo, di ba? Because it's a complex thing eh. Now, there are scenarios here given the ito tong ating pinag-usapan ng so dito sa mga activities na to, given the 4 aspects that we talked about. So we talked about the process of communication as a process, communication as a system, yung communication as yung use of symbols in communication, tsaka yung meaning. Ano kaya dito sa mga situation na yan ang nag-i-involve ng communication? And if communication is involved in the given situation, anong level ng communication ang nangyayari? So, can you choose one? So, I need a volunteer to choose one scenario and try to explain ano ang action dyan or activity na nag-involve ng communication and in what way? Based on the aspects that we just talked about. Pass the message, ma'am. Pass the message? Paano? Process. May continuity ng message. Pinapasa sa una hanggang sa dulo. Okay. May process siya, tama. Hindi ka pwedeng mag-bypass ng process, di ba? Yung ano po, student or citing during online class. Kasi there's a sender which is the teacher and then nagtanong po ng question. So, kailangan po ng feedback. So, there's a process and a cycle. Okay, so tama. No, and then if we dagdagan lang natin, halimbawa dito sa student reciting in class, may system yan. Hindi ka pwedeng bilang nagsasalita yung teacher, bigla kang sasabat, di ba? So there's a system, may mga you have to raise your hands para may systematic yung communication. Ano pa, kapag naman meaning, syempre iba yung meaning na ginagamit mo. Maaaring yung meaning hindi naintindihan ng teacher kasi biglang nagkaroon ng noise, ibig sabihin, bigla may tumahol o tas sumabay yung salita mo, it can change the meaning when you're reciting in an online class. Kung next portion na, ano ba nature ng communication? So, meron siyang iba't ibang classification, no? Depending on the classification, there are different types. So, una, yung according to mode, merong according to context, and there's also according to purpose and style. Yan. Isa-isahin natin yung mga yan. So, according to mode, meron tayong visual and verbal, non-verbal. So, anong pagkakaiba ng dalawa na yan? Simple lang. Yung visual communication is mostly mga drawing, graphic,
Yung verbal, non-verbal, mostly mga letters at may kasamang gestures, no? Pwedeng sinasalita, pwedeng tinatype, pero puro lang sila words. Yun yung pagkakaiba ng dalawa na yan. Ay, yun na ba yun? So, can you give an example of visual, sabawa sa sa GC, give an example of how you can engage in visual communication sa group chat. Emojis, o, di ba? Yun, mga GIF, no? Ano pa? Yung mga pictures mismo, halimbawa, wala kang binasabi. Nagpinicturean mo lang isang tao. Opo. Mas bahala na sila. Anong iisipin nila dun sa pinost mo, di ba? Ganon. So, visual communication is one mode, one type of communication. On the other hand, there's the verbal, non-verbal. Ano naman yung mga example ng verbal and non-verbal communication? And again, ang meaning nito, it can be written, it can be spoken, oral, no? Sa GC. GC, yung Sa voice GC. voice message. Okay, voice message, pwede. Ma'am, pasok ba yung mga chismis? Yung pag tinext mo siya, no? Apa. Oo, pagka naka-chat form siya, yes, pasok yun, chismis. Ano pa? Meron pa ba? So, mostly ganon. Actually, papasok din kapag tumawag ka ng pagka, anong tawag dito? Nag-voice call kayo dun sa GC nyo, di ba? O kaya nagpadala ka nga ng video mo. So, those are all, papasok siya sa verbal, non-verbal communication. So, when you do your presentation, wala kang visual aids, verbal, non-verbal lang yun. So, ganun natatandaan nyo, anything that is text-based or voice-based, voice-based, verbal, non-verbal papasok. Okay? Ayan. Kapag naman, according to context, meaning, yan yung mode ha, according to context, merong ilan to? 1, 2, alam ko 6 to eh. Interpersonal, intrapersonal, organizational, extended, in intercultural. So may 5, and then yung ating interpersonal, may 2 siyang forms. Kumapit kayo kasi medyo nakakalito ito. Ang intrapersonal communication, pag sinabi mong intra, anong sabihin ng intra? So, ang internet at intranet ay magkaiba kasi hindi ka pwedeng mag-search outside of the system sa intranet. Ang pwede mo lang matap dyan, same na mga computers within that network, intranet. Kapag ka-inter, syempre, pwede ka makalabas, pwede ka mag-access ng computer databases ng iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga tao. So if I'm a good hacker, I can hack into your computer for using another internet connection sa ibang lugar. So it's possible with internet. So with that in mind, ang intra is internal, inter is may kasamang involvement ng ibang tao, no? So ang intrapersonal communication is when you communicate with yourself. Possible ba 'yon? Sige, ano yung mga pagkakataon na kinakausap mo or you are communicating with yourself? Maybe verb, maybe malakas, pwedeng in your head. Kapag nagre-review po, ma'am, pag may paparating na quiz, ganun po. Yun, tama. Sige, ano pa? Maraming pwede dito. Isa. Pag nakaharap ka po sa salamin, O, anong sinasabi mo pag nakaharap ka sa salamin? ang pogi ko pala. Oo, sabi ko na eh. Sabi ko na ba eh. Okay. Okay, mga ganun lang, ma'am. Paniniwala sa sarili. Tama naman yun. O, For the what if po, for the- overthink. Ay, overthink ang bebe. Okay. Sige. So, yun, ano ba yan? So, intrapersonal communication is very important sa atin, no? Actually, hindi lang natin siguro in-acknowledge na intrapersonal communication yun. But
unless talagang idle ka. Minsan nga kapag nananaginip ka intrapersonal communication, imaginein mo, may part ng utak mo na nagkukwento at may part ng utak mo na paniwalang-paniwala, hindi alam kung anong mangyayari. 'Di ba? Kaya ikaw na parang pag nananaginip ka, nasusurprise ka pa sa napapanaginip. Ano kaya meaning ng panaginip ko? Hindi mo alam. Galing lang din naman sa utak mo yun, 'di ba? Paano kung mananaginip kung hindi galing sa head mo, sa utak mo? So ganun na ang intrapersonal communication, no? We need it. It can be involuntary, like in the case of when we are dreaming. Pwede ding involuntary in the case of when you are overthinking, di ba? Hindi naman lahat gusto magkaroon ng anxiety attacks or mag-overthink. Pero that's just how their brains function. That's how they survive. Ganun yung kanilang mekanismo, no? Iba naman, they intentionally talk to themselves. Ang pwede is to motivate oneself, no? Na kaya ko to, okay lang yan, things will get better. And again, it becomes a good coping mechanism, no? Kapag may pinagdadaanan, minsan, yung iba, sino dito yung ayaw magsasabi sa ibang tao? Parang gusto nila, sinosolo nila yung pinagdadaanan nila. May mga ganon, maraming ganon. Akala mo okay sila, tatawa-tawa lang, pero iba pala ang pinagdadaanan, no? Meron ding iba na they do it to review, yung to memorize. So intrapersonal communication is actually very important. Meron din siyang process, meron din kang ginagamit na symbol. So sa case ko to better remember things, gumagamit ako ng tinatawag na mnemonics, ano yun? Yung parang symbols para matandaan ko kung ano yung pagkakaiba nila. Ganyan. Pang-akin lang yun. It works for me. Ganon, interpersonal communication. Kung magpipili ka ng ulam, ano kayo masarap na ulam? Ano kayo ulam mamay tanghali? Intrapersonal communication. I suggest sa inyo, lalo dun sa mga tahol naman ang tahol yung aso niya. Kapag yung mga dito, ayan, sa mga nagsa-struggle sa kanilang English, if you want to improve your English, I suggest, and you're shy, nahiya ka na mag-English with an actual person, other people, nahiya kang marinig nila na mag-English ka, I suggest that you do intrapersonal practice. Mag-English na may sarili mo. Ako ganun yung ginagawa ko before, di pa ako marunong masyado mag-English. Ngayon, okay na yung grammar ko. Dati talaga, sakit talaga sa ulo. Puro pula talaga. College na ako noon na. So, huwag niyo ikakahiya kung hindi kayo marunong mag-English. It's just a skill, it's just a language. You get to improve your English the more you use it, di ba? Yun nga. So, dati nagkaroon din ng time na nag-practice ako ng Korean ko. I would talk to myself in Korean. As in, parang kapag ka narinig mo ko ng malakas pa, parang ewan, ano kayo pinagsasabi nito? And that's exactly what I'm trying to avoid, yung i-judge ako ng iba, nagsasalita ako mag-isa. So in my head, I'm constructing sentences in Korean. And then when I listen, ganun pala yun. Parang uulit-ulitin mo siya sa head mo. It helps in improving your language skills. So next, interpersonal. Yan. Ang interpersonal is any form of communication that involves other people. Yun lang yun. Simple. Basta mayroon siyang involved na ibang tao. And there are two major classifications of interpersonal communication. One is interactional and the other is transactional. So, magbigay tayo, ang interactional, meaning yung nag-interact ka lang, halimbawa, yung pagtinig, parang walang pakay. O itong tanong, kapag nag-PM sa'yo may nag-PM sa'yo na friend, kumusta ka na? Ano kaya ang ibig sabihin nun? Halimbawa, long-term friend, matagal na kayong hindi nag-chat, bigla kang chinat na, May kumusta ka na? pangangailangan. May Umutang po. pangangailangan. Okay. Yes po, ma'am. Oo. So, depende sa ano yung totoong meaning nung kanyang pag-chat.
pwedeng interactional yun at pwede siyang transactional. Kapag Mars, anong kasunod ng Mars? Pautang po. Very good. Oh. Gina Gia. Ang susunod sa Mars, pautang. Kapag ka ganun, hindi siya interactional. Transactional siya. May gusto siyang may pakay. Pag ikaw ay may pakay sa interpersonal communication, yun nga yun, transactional siya. Kapag wala kang pakay, ang pakay mo lang is talagang mangumusta, mag-interact, mangulit, manginis, ayan, interactional yon, di ba? Pero baka yung kilalang ganun, wala na siya ibang ginawa, wala man siya kailangan sa'yo, pero pagala-gala siya. May ganun ba kayong kilala? Kaklase? Baka malapit na. Baka pag nagklase na kayo, yung nananahimik yung buhay mo, bigla siyang lalapit para mambuisit. Interactional yon. Yung gusto lang niya makipag-friends. Wala talagang kailangan naman sa'yo. So hopefully, pag kinumusta natin ang mga kaibigan natin, na matagal na nating hindi nakikita, totoong nangungumusta tayo, no, mga mare ko. So yun, sana matandaan nyo, interactional, meron kang totoong, gusto mo talagang mag-interact. O, ito yung tanong ko, si Dora. Kapag si Dora tinatanong kung, nakita nyo ba si Boots? Nakita nyo ba ang bahay ni Lola? Ano yun, interactional o transactional? Nadamay si Dora. Sige. Saan kaya papasok yun? Hindi mo masagot kasi dito siya. Dito siya sa extended, technology mediated. O, di ba? Trick question yarn. Pero yun na, tandaan nyo, halimbawa, sige, example, pumunta ka sa registrar para mag-enroll. Is that interactional or transactional? Transactional. Transactional, very good. Can you give an example of, okay na yun, interactional, I think you get the idea na, no? Hindi ka naman pumunta sa records. Ano po kailangan? Wala po, ma'am. Nakikipag-shikan. Babatukan ka ng registrar. Diba? Pero just for the purpose of our discussion, again, sa class lang natin, pag nag-quiz tayo, any conversation that involves, basta walang ibang special circumstance, sinabi lang, na-meet mo yung friend mo, then, ang check nyo doon is interpersonal. O kaya, lumapit ka doon sa isang, you ask the guard for direction and go, you ask a stranger to tell you where the toilet is. Then, it's interpersonal. But, if it involves a company, for example, communication is occurring in an organization, say, work-related o kaya government-related, within your organization, student, supreme student government, because you're following certain, ano siya goes beyond simply saying, hi, hello. Basta ganun na lang, para hindi kayo malito. Kapag meron na siyang kinalaman sa organization, organizational ang i-check ninyo, mostly, iba ang fino-follow na form of communication dito compared to just when you're speaking to a friend. Ma'am, paano kung friend ko siya sa work? O, di ba, ang gulo nyo? I-check nyo yung interpersonal at saka yung organizational. Ma'am, paano kung Japanese siya, tapos friend ko siya, tapos magka-work kami? Hindi, check nyo lahat. May ganon. Kasi may activity tayo for that, no? Extended is anything that is mediated by technology. May it be phone, video call, video conferencing, live sa Facebook, what else? Basta ganun. May phone, may radyo, alam mo yung two-way radio, or text, group chat. Those are all technology mediated because if you remove the technology, hindi makakarating yung message. No? You won't be able to hear a speech from a renowned personality in the CE community if you remove the technology. Siyempre, mahirap mapuntahin naman yung tao, no? Parang gano'n, wow, president ng PIES, ang hirap nun. And the intercultural as para medyo self-explanatory, it involves people coming from different cultures. Now, pagka inaral na natin yung module 2, once we go to our module 2, you'll understand
You'll get to know that when we say culture, it's actually very broad. It can mean, halimbawa, magkaiba lang kayo ng school. That can be intercultural because iba yung culture sa Heroes compared to the culture in BPSU or in different, halimbawa, Dubs o Holy Angel, magkakaiba ng culture yan. The way people do things, yung mga belief system, yung values nyo would be different depending on which geographical location you are from, di ba? Di ba, Bataan, yung mga ginagawa, may mga words sa Bataan na hindi naiintindihan ng taga Manila. Can you give one Tagalog word na ginagamit sa Bataan na hindi naiintindihan ng taga Manila? May alam kayo? Wala kayong alam na words. So, as you know, as I mentioned, di ba nga nag-aaral? Hindi, actually, ngayon ko lang siya na-realize when I had friends in Bataan kasi for a long time, I stayed in Manila. So, it was parang kung kukumputin natin yung time na nagstay na talaga ako sa Bataan after graduating, isang dekada pa lang. Void pa yung 2 taon kasi pandemic. Pero ayun nga, upon talking with my new friends online sa Discord na kaidaran ko, I realized hindi nila alam yung word na maparas. Alam mo yung maparas? Ano yung maparas? Maanghang, ma'am. Maanghang. Alam niyo ba na hindi alam yun na taga Manila kung ano meaning ng maparas? Okay, aware. So ano pa? Makulos. Ano yung makulos? Malikot po, ma'am. Di rin niya alam yan. Makasat. Magaslaw, alam nila. Makasat, hindi. Yan. So, ganun. Hindi ko rin sure kung alam nila yung nabahura. Ano yung nabahura? Taguling. Mga hindi siya ginagamit dun. If may mga words, magugulat ka, sasabihin mo yung word, nga, hindi nga masyadong ang paras nga nung tapos parang, ha? Ganon, magugulat kayo. And that just goes on to show that even if you're speaking the same language, there could be cultural differences. Pero for the sake of our quiz, again, simplihan na lang natin. Kapag intercultural communication, muna for this class, mag-quiz kayo next week. Alam na, may quiz. Intercultural, papasimplihin ko lang siya sa quiz. Pag may nakita ka na magkaibang race, intercultural, you have to check intercultural. Now, let's go to the other classification, which is according to purpose and style. Dalawa lang to, formal and informal. So, kay malilito, nag-iba lang yung classification niya. Maybe you can say, ma'am, halos kapareho lang ulit. Formal is when formal. Usually, this is used in organizational communicating in an organizational setting or when you are, pag hindi mo pa masyadong kilala yung person, di ba? Yung iba, feeling close agad eh. So, when you are, nag-mock interview kayo, and when you're talking to your program chairs, to your dean, kailangan formal ka. Now, maybe you can be informal with your peers, with your friends. Pero sino dito yung experience yun na kinailangan yung kausapin ng formal yung isang person, but generally speaking, you are informal. Parang kapag normal na pagkakataon, informal lang ginagamit nyo, pero ay formal-formalan muna. Di ba may ganun pagkakataon? Halimbawa, ka-close mo yung teacher. So kapag nakita mo siya sa hallway, o kaya maybe you are magkapit-bahay kayo. So ate ang tawag mo sa kanya kapag nakita mo siya sa neighborhood nyo. But when you go to the class, tawag mo sa kanya ma'am. So meron akong pinsan sa school na ganun. Nagmamam sila kapag nasa school kami. Pero syempre dahil magpinsan kami, ate lang yung tawag niya ate lang yung tawag nila sa akin kapag nasa labas. So the purpose is different, no? Purpose and style will influence how communicators behave during the communication process. I think this is pretty self-explanatory. Let's move on to the different elements of communication. And again, we will have a quiz here on this, kaya kailangang unawain ninyo ano ang
pagkakaiba-iba nito. The other elements are self-explanatory. They are easy to understand. For example, source or sender, alam natin na kung sino, saan nanggagaling ang information, that would be the source or the sender. Question, kailangan ba na yung source is always a person? Does the source of communication always have to be a person? Hindi po, ma'am. Hindi. Why so? Bakit Kasi kaya? po, even the TV can produce information, cell phones. Yun po. Okay. Automated. No? Kasi syempre, you can argue na TV, gawa din naman ng tao yung message. We Kasi, can, ma'am, we can collect information in internet and books po. Okay. Oh, books. All the books are actually written by a person or technically the source is a book. Kaya nga we cite our sources. Diba? Oo, the person said it, but which book did that author say it in? Parang gano'n, no? So, source can be person or a machine. Like in the case of bots, sino na katry dito na yung mag-order ka, may shop. Tapos, may mga menu, no? And then you can click and the bot will generate a certain response. Yes, Red, do you want to add anything? Yes, ma'am. Usually, ma'am, sa Facebook, ngayon, like some of ads, like if you click them, then they will send you a automatic reply like that. Okay, yes, very Like good. what So, you have tama. said, what you have said, ma'am, automated. Automated responses. Yes. So, may chatbot, there are automated responses. Technically, hindi tao yung sumasagot sa'yo, but you get a response. It's the source. So, ganyan. Halimbawa, nag-email ka, tapos pwede ring receiver siya, no? Ang receiver, hindi tao. Nag-bounce yung email, kunwari. The email was not sent. So, technically, sa ganong process na communication, ang sender sa'yo pabalik. Nag-respond siya na, ay, hindi na-deliver ang message mo. Kasi, either mali yung email address or puno na yung inbox. Di ba may ganon? May error code. Ganon. So, yun. So, sender and source. Pangalawa, second element, yung counterpart niya, of course, is the receiver. So, dito sa baba. Kung sino yung nagre-receive or kung nasaan yung pinupuntahan ng information. Again, in that case, it doesn't have to be a person. May mga messages na pinadala mo one way, na-receive lang siya doon, hindi siya na-open. Parang ganon. Yun. Next is the message. The message is the information, thought, or idea that is being shared. Ang message is composed of codes, no? For you to turn your idea, your information, your thought into message, lagi siyang may katambal na code o symbol, di ba? Pinag-aralan natin last time. Can be in the form of language or it can be systematic arrangement of symbols. So, meron mga games sa Facebook wherein you can guess the movie title simply by looking at the emoji. Sino na nakatry ng ganun? So, ko siya i-try, kaso lang, I think, pang lang naman siya, no? Gets you naman na agad. Laging magkatambal ito. There are times that message can be misinterpreted. For example, nag-browse ka lang dun sa memo, hindi mo siya binasa ng maigi. Pwedeng mag-create siya ng disinformation. Kasi, halimbawa, sinabi na, na not, ang basa mo, hindi mo nabasa yung not. So, opposite yung natanggap mo na message, diba? So, yun yung problema dito sa barrier. So, barrier are elements or factors which may negatively affect the communication process. It can cause misunderstanding or total disruption of the communication. Totally naputol ang komunikasyon because of the barrier or noise. Now, the question is, does noise always have to be, does
barrier always have to be noise lang. May maingay. Kaya na yun na yung barrier. What are other forms of barrier? Kaya, pataas yan. For me po, ma'am, is yung barrier po is loss of internet connection po. Okay, very good. So loss of internet connection could be one barrier. What else? Ma'am, sa language po na ginagamit. Language can be a barrier. Na, in fact, may tawag nga, which is language barrier, di ba? Naging, oo nga hindi, po. tama yun. I mean, I acknowledge, tama ka nga. In fact nga, tawag nga, di ba, may tinatawag nga na language barrier. You're very good. Ma'am, yung rumors, ma'am. Rumors. Oh, tama, no? It can be a barrier because in what, ano kaya, essence can it be a barrier? Po ng misunderstanding. Oo, tama. So, on one side, pwedeng ma-preempt niya yung tao na, ay, naku, gal ka pala sa akin na, pero hindi naman pala. But in that case, it becomes a barrier because agad-agad, hindi maganda yung pakiramdam mo sa tao kahit hindi naman totoo. Could be, mali na agad yung pangit na agad yung first impression mo sa kanya. So, yun, very good yan. Eh, yun nga, ang tanong ko kanina, can silence be a barrier? And if so, how? In what way? Wala. Can silence be a barrier? Di ba ang noise nga, di ba yun nga yung noise nga is a barrier, but can yun. Yes, Jason. Yun na si Jason. Ma'am, yes. How so? Ma'am, kasi hindi mo malalaman kung kung na-receive niya yung information na binigay mo. Tama, no? Hindi mo alam kasi wala ka nakuha na response. Actually, barrier, silence can also be a barrier. No, kagaya ng sa class, nakamute lang siya. Technically, it's silent. Sa TV, silence is also a barrier. Ayaw nila ng mayroong air, dead air na tinatawag. So, dead air can also be a barrier sa radyo. Kailangan niya laging meron ka naririnig. Kasi, may isip, wala, namatay ba yung radyo? O, sa TV, bakit biglang tumahimik? May sira ba yung TV ko? Diba? So, it becomes a barrier. It's also another form of noise. Now, okay na yan, no? Encoding is how idea is translated to code. So, mayroon tayong message and we know that message is made up of codes. Now, para ma-decode mo siya, i-encode mo muna. Siyempre, para siyang i-arrange mo muna yung ideas mo. Process of transferring your message. Paano kaya sasabihin sa kanya na gusto ko siya? Parang ganon. Ano pa? You try to construct your message para taking into consideration not only your choice of words, but also trying to anticipate paano kaya ito tatanggapin. So, paano kaya siya iintindihin ng audience mo or nung kausap mo. Like, for example, if you're talking to meron ba dito, iba yung paraan ng pakipag-usap nyo sa nanay nyo compared to when you talk to your tatay. Ayan. So, pwedeng, so sa case ko, mas close ako sa nanay ko, so, mas nagsasabi ako sa nanay ko. Kaso lang, inanay ko, nung bata pa ako, pag pinagpapaalam ako, sa tatay ko daw lagi. Ma, may pupuntahan kami. Paalam ka sa tatay mo. Laging ganun. So, mapipilitan ako makipag-usap sa tatay ko. So, sa nanay ko, informal ako. Sa tatay ko, formal ako. O, diba? So, I have to rearrange because the way I talk to my mother is different from the way I talk to my father. Kaya, i-rearrange ko yung idea. And now, hoping na kapag dinecode niya, madidecode niya sa paraan na gusto ko. How is encoded message interpreted? Mami-misinterpret ba siya? Hindi lagi na what we're trying to say is marireceive siya the way that we want it to be received. Merong iba na misinterpret or hindi talaga naiintindihan at all. So, lalo kapag hindi kayo pareho ng sinasalita, magkaiba kayo ng jargon, magkaiba kayo ng culture, yan, mahirap yan.
So, kagaya ng ano, alam niyo yung story ng ano, how much is it to make a baby? Alam niyo yung joke na yun? Hindi. Ay, hindi ko alam. Kasi ganun, meron daw foreigner na sumakay sa ano, Pampanga. Tapos nagtanong siya sa bus, hey, how long does it take to make a baby? 9 months, sir. O, ano pala? Hindi niya masagot. Ala, is it that far? Yung pala ang tinatanong niya, how long does it take to makabebe? Pampanga. Hindi nyo alam yung makabebe. Ha! 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 Oo, hindi siya kakatawa, pero you get the idea na yung pag-i-encode niya, iba doon sa pagkaka-decode nung bus driver kasi how long does it take to make a baby? Sa atin, how long is the trip? Iba yung pagkakasabi mo, hindi lang yung make a baby yung problema mo dyan eh. Kundi yung pagkaka-construct ng sentence, diba? So yun. Now, the receiver, the feedback. Feedback is the reaction or the response. Now, kapag ba wala kang na-receive na response or reaction, matatawag mo ba na feedback yun? Paano kung yung model na, communication model na tinitignan mo ay, may feedback dapat pero walang feedback? Masasabi mo ba na may communication na nangyari? Bawa, nagsalita ako dun sa tas walang sumagot. Parang ngayon, di siya lang. Yes, Terence. Hindi. Hindi masabing communication. Para makumpleto yung communication, kailangan ng feedback. Para cycle. Yes. Pero pwede kaya na yung feedback hindi mo lang nakita. Bawa, sinin ka lang. Feedback ba yon? Sinin ka lang. Tapos ang tagal, di talaga nagre-reply. Yes po, ma'am. Favorite po. Ay, teka, parang iba ang hugot natin, Jay. O, kaya pa? Charot. Okay. Diba? That can also be a form of feedback. Non-feedback can also be a form of feedback. In what sense? Medyo mapapatanong ka kung na-receive ba ang message. Because the message was there, but it cannot be decoded. Hindi mo alam paano siya dinecode. So, wala kang idea, hindi siya umikot. Pero, may mga pagkakataon, halimbawa sa TV, na balita ang, technically that's mass communication. You are communicating a certain message to mass audience. So, hindi naman yun pwedeng sumagot. Marinig mo yung mga nanonood sa TV kung anong sagot nila. Oo nga, Mel! Oo, Mike! Oo, nagigets ko, Mike. Grabe naman yung Mike. Siyempre, di ba? Hindi siya designed to be a two-way communication. So, when there is communication, walang feedback, technically, may feedback yon. Maybe it will change pwedeng mag-change yung social climate. So, we will discuss different models of communication. And maybe, depending on the model, yun yung gagawin nyo for your group activity 2. Yung pangalawang activity wherein you have to analyze the different elements, no? Context, ito. Context can be a tricky thing. Ayan. Context is the situation or environment kung saan nagtitake place ang communication. Na idea kayo, anong sabihin ng context? Madali, ba siya? Self-explanatory ba siya? Sige, para meron kayong, medyo magkaroon kayo ng idea o mas luminaw yung idea. So, kukwentuhan ko kayo tungkol kay baby boy at saka kay baby girl. O, ready na ba kayo? Baby girl tsaka baby boy. Narinig nyo na ba yung kwento ni baby girl tsaka ni baby boy? Hindi pa, no? So, ganito, nag-uusap sa isang classroom. So, vacant time. Tapos, nasa classroom si baby girl at saka si baby boy. Nagagawa ng assignment si baby girl. Tapos, tapos napadaan si Marites dun sa room, sa labas ng room. Narinig niya, sabi ni baby boy, baby girl, mag-break na tayo. Tapos, syempre, shock na shock si, kumalat na the next day na hiwalay na si baby girl tsaka si baby boy. Pero, nagulat ngayon si baby girl tsaka si baby boy kasi saya-saya nila eh. Yung pala, ang gusto lang sabihin ni baby, nagugutom lang pala kasi si
baby girl. Yun ang context. Ang context is actually nagugutom si baby girl. O ano yung sabihin ng mag-break sila? Yung mag-recess na, ma'am. Magre-recess lang, pupunta lang sa kantin. Eh, anong kumalat? Nag-break na. Relationship nila nag-break na daw. So, yun. Ganun ang context. It can change depending on the situation, the meaning of communication of the same word can change. And it's very important kasi ito yung bagay na madalas makalimutan. It's para siyang common sense, but actually it's not common sense. Kung si Marites, inalam muna niya ano talaga yung sitwasyon, hindi sana kumalat ang maling chismis. Marites, tigilan mo yan, hindi yan nakakatuwa. Pero yun ang reality natin, di ba? Ilang chismis na yung kumalat na mali pala yung pinanggalingan because of the context. So context is very important. Halimbawa, your relationship can be context. Yung iba, dinidecipher yun. Ano kaya sabihin niya doon? Kasi hindi nila lubusang nauunawaan yung konteksto. Yan. So, I hope that, so ang point lang dito, I hope when we communicate, alamin muna natin yung buong story, yung buong konteksto before we jump into the decoding. Dinidecode natin. Unang sa lahat, di naman galing sa atin yung information. And then lastly, channel. Channel is the means of or path for delivering the message. Now, based dun sa mga nung former ko na PCOM, na proposal ko, laging dito nagkakamali yung mga student sa quiz. Laging channel sila. Halimbawa, tinanong ko, ito yung situation. Anong channel? So, para lang din isa-isa tayo na tunog, that can be actually interpreted different ways. Kaya siguro nagkakaiba-iba. A venue is not a channel. Papasok yung venue sa context. Halimbawa, nag-uusap kayo sa McDo o kaya nag-uusap kayo sa mall, ang ingay, di ba? Pag tinanong ko sa'yo, sige, ano yung channel doon? Ma'am, yung McDo, hindi. Papasok yun sa context. Kasi kung hindi kayo sa mall nag-usap, nag-usap kayo sa park, mas tahimik doon, technically. Mag-iiba yung quality ng communication. Pero, pareho ang channel sa parehong sitwasyon na yun, which is, ano kaya ang channel kapag face-to-face kayo nagko-communicate? So, kapag ganito kapag ang channel, kapag face-to-face ang channel lagi, sige, para iisa lang yung isasagot natin, pwedeng air, sound waves. Ma'am, paano kung parang air, sound waves, light? Siyempre, kung madilim yung nagbigla na wala ng kuryente, hindi mo na makikita yung kausap mo, di ba? So, light. Pag walang light, hindi mo makikita. Mawawala yung visual cue. O kapag biglang nilagay kayo sa isang lugar na walang oxygen, walang atmosphere, walang hangin, hindi mo madidinig kahit na anong sigaw mo dyan, di ba? Or maybe you can also say hearing and sight. Siyempre, kung hindi siya nakakarinig, hindi siya nakakakita, merong barrier, hindi dadating, hindi makakarating yung message. Ganun yun ang tatanggapin ko na sagot. Sound waves, light waves, hearing, or sight. Pwede yun. Ma'am, paano kung ang communication ay technology-mediated, extended communication, kagaya ng through messenger? Through messenger, sige. Ano ang iyong channel doon? Ganun pa rin ba? Hearing and sight pa rin? Technically, pwede, no? Pag di mo nakita o hindi mo narinig, yung voice, wala kang data, di mo narinig, hindi siya makakarating. Pero another option for that actually is the technology. Kung anong technology yung ginamit niya. Halimbawa, kung email yan, email yung channel. Or you can also see internet. Siyempre, kung walang internet, hindi makakadating. Ibig sabihin, ito yung dadaanan niya. Kapag face-to-face, ano ulit ang sagot? Pag face-to-face, ang communication, what is the channel? Hearing or sight po, ma'am. Hearing or sight, o kaya? Airwaves at light waves. Yes, very good. No, kasi pag ang point doon, if you remove these elements,
mawawala, hindi talaga darating kahit magsisigaw ka dyan. Tama? Kahit maingay pa yan, iba ang context, may noise barrier, doon at doon siya dadaan. Kapag technology aided, ano ang sasagot natin? Kahit nakakakita ka, nakakarinig ka. Yes, Jay. Internet technology po, ma'am. So, internet or yung ano yung platform na ginamit. Kung Zoom, sinabi sa quiz, Zoom. Oh. Zoom. Broom. Charot, okay. Huwag natin ituloy ang skirt na yan. Okay, malinaw na lahat. Malinaw na lahat ng elements. Okay na. May tanong? Yan po. Oh, tara na, mag-quiz na tayo. Number 1. Joke lang, Emil. Ma'am, ano po ulit yung channel? Channel, ito yung dinadaanan. Again, pag face-to-face, any face-to-face communication, ang dinadaanan niyan, sound waves, tsaka light waves. Or you can also say, pinaka-safe, hearing, or sight. Okay Kasi na kapag po. kinalis Thank you mo po. to, di ba, senses. Ma'am, paano ko ulam ang aking love language? O ang channel doon ay ilong. Tsaka bituka. Ang hirap. Pero ganon, senses. Pwede yun. Okay. Airwaves, light waves. Kapag ka-technology mediated, kung ano yung binanggit na technology, let's go for an example. I will show you an example here. So, nasa module din ninyo ito. But this is the elements of, these are the elements of communication at play. And when I give you your individual activity, again, individual yun, this is what you're going to use as a guide, no? As an example, kung paano yung channel. Yan, brain pala can also be a channel if you are doing intrapersonal communication. Diba? Hindi mo yung kailangan salitain niya. Basta gumagana ang utak, sana meron na siya. Okay, for example. Paano kung walang utak? Ha? Paano kung walang utak? Sorry. Bawi na lang sa next slide. No. Charis. Okay, scenario. For example, deciding what course to take. So, if I ask you what type of communication, that would be intrapersonal, di ba? Siyempre, kailangan namang, ma'am, paano ko gusto mag-consult? At the end of the day, you'll be the one to decide that. No? Ikaw pa rin na magde-decide talaga. So, intrapersonal, ano kayang course na iti-take ko? So, ang source, ikaw o yung isip mo. Factors on ang message mo is, ano kaya yung mga factor sa pag-decide kung anong course ang aking iti-take. So, you can think about the factors, you can think about your interests, ganun. Code is the thoughts that is spoken in the language that you talk to yourself with. Do you talk to yourself in Tagalog? Kayo ba? Do you talk to yourself in Tagalog? O kung Bisaya kayo, Bisaya ba kayo pag nag-iisip kayo? Maybe may kapampangan dito. Taglish, ganun. Taglish, ma'am. O, di ba? So, wala ka namang, ay, ano nga ba nga, Tagalog nun. Paano ko makakausap yung sarili? Siyempre, no? Code is the thought in your mother tongue or in Taglish, ganyan. Encoding, pwede din naman na thoughts lang sa code. Thinking ang encoding, iisipin mo siya. Channel is the brain kasi it all happens in your head. Decoding would be the neurotransmitters that generate electrical signals. O taray, lakas makano. Ano pa, receiver is yourself, your own mind. Feedback will be coming up with the decision. Or maybe not coming up with the decision at all. Nalilito ka pa rin. That could also still be a feedback. For the context, graduation season. So kapag graduation season, pwedeng iba yung maging maisip mo na course. Na, nakakatuwa naman yung mga cream, ganun yung itsura nila pag graduation. Ay, parang nakakaano naman. Diba? Maybe you will see, parang ang ganda naman ng uniform nila, ang ganda ng toga nila, etc. Mababaw na reason. Pero it can definitely influence your decision. Context could be being asked by parents for future plans. So, di ba, may ibang pressure na dala kapag ganun. Depende sa konteksto. Barriers would be pressure or lack of information on courses available. Nalilito, nahihilo. Okay, sorry. Next,
Next scenario is driver seeing a big billboard along EDSA. Type of communication, visual. Kasi billboard lang. Paano ma'am kung may words? Bala kayo, di visual, tsaka ano. Pero basta ganon, visual na lang kunwari yan, model yung nakita niya, hindi niya na kinabasa-basa yung ibang mga nakalagay. Billboard, ang source is the billboard owner, not the billboard itself, because the billboard is the channel. And actually yung yun, site through print advertisement. So yung may tinatawag tayo, although medyo philosophical na siya, the medium is the message din daw. No, so yun. Pero hindi ko na i-discuss yun because that's too devcom. Message is the advertisement kung ano yung sinasabi by this. Visual ko, ang code is the visual, imagery, o kaya text in certain language. No? Encoding would be through text, through imagery, through visual composition, which are perceived through sight. No? Meron namang mga billboard. May billboard ba na tumatawa mag-isa? Katakot naman yun, no? Pero hindi na nila ilalagay sa EDSA yun because hindi rin madidinig. Yung iba, naglalagay ng LED, pero talagang, ano siya, walang sound. Puro imagery lang. Kasi, hindi siya bagay doon sa location, doon sa context, di ba? Channel is site, through print or advertisement. Decoding, if driver may try to comprehend the language or visual cues of the ad. O itatry niyang isipin na, ala, ano kaya yung sinasabi nun sa ad? Hindi ko magets. Ay, ang cute naman nung model. Ganun. Receiver is the driver. Feedback is if the driver understands the message. He might take interest in the product or in the message. Baka bumili. Pero hindi na yun sure. Magta-translate na lang yung feedback doon sa popularity ng brand or yung product na kung ano man yung ina-advertise, di ba? So, context is on the road, the driver exposed to other stimuli. Merong traffic, merong pasahero, kung iyan ay jeepney driver, although wala matang jeep sa EDSA, o kung bus driver yan, iniintindi niya ano yung next na mga stop. Ganun. O kung may accident, merong ganito ganyan, may iba pang stimuli. Yun ang context. Meaning, with that in mind, with that, dahil may ganong limit, may ganong barrier, yun, may road noise, other stimuli. Teka lang, ba't ayaw niyang makita? Ayan, kita na ba ilalim? Nawala. Okay, magta-time na, so hindi natin maabutan yung model, no? Mukhang ano to, mukhang matutuloy natin yung models classroom na. Do you get the idea? So depending on the scenario, the nature of communication will be completely different. Kagaya nito, buying movie tickets. This is interpersonal and interpersonal na transactional kasi you're simply buying movie tickets. Kaya siya interpersonal, face-to-face na nangyari. And wala naman din masyadong cultural element at place, kaya interpersonal yung nakalagay, no? Source is ikaw o kaya yung cinema staff. Kung sino man mauunang magsalita sa inyo, paunahan na lang. Message will be, magkano po ticket, anong time po yung showing, ano po yung mga available na seats, etc. Code, formal, and maybe in your mother tongue. Unless you are buying movie tickets sa Japan, try mo. Kung Tagalog dun. Encoding is conversation, verbal and verbal cues. Channel is sound waves, light waves. No? Decoding, hearing, sight. May mga pagkakataon, di ka marinig. So, mag-gesture ka na lang. Ilang tickets po, sir? Please, the char. Dalawa. Hearing and sight, to brain. Ini-encode mo kung ano yung naririnig mo. Na-encode lang siya sa brain. Thinking can also be another answer here. Receiver is you or the cinema staff. Feedback will be kung ano yung mga follow-up question or kung ano yung magiging action niya. Context will be face-to-face siya nangyari. So, yun lang nilagay ko. Context, you're buying movie tickets. Maybe you are late. Maybe you are early for the movies. Maybe matao. Kung na kayo ng bahala doon. Sa barrier, noise at the mall, cinema, conflict in movie schedule. No? Baka hindi ka makabili kasi
Ano available na schedule for you. And lastly, sending your report to your boss via email. So sending your report, ang type of communication and organizational. You can also say it's formal and it's computer mediated or aka extended communication. Ayan. So, ayan. And then, sorry na, actually nasa klase ako. Ayan, you source is you and yung message is yung report details. Kung ano yung ilalagay mo doon sa message mo. Formal, code is formal English. Unless nagtataglish kayo ng boss nyo. Encoding, composition ng report. Syempre, depende kung sino yung kausap mo, kung boss ba siya or contractor siya, the way you compose your report will be different. Channel is the email. The coding will be, kung well-written yung report, maintindihan niya. Madidecode niya agad. I think, ayan, boss, ano pa ba? Boss may reply to confirm receipt and provide comments. Pag walang feedback, anong gagawin? Follow up. I would like to follow up on my email. I would like to confirm whether my email yesterday was received. So, pwede ka manghingi ulit kasi hindi siya nag-feedback sa'yo, meaning, dalawa lang, either hindi niya na-receive o kaya nakalimutan niya mag-reply. Context would be formal, office, time of the year can also be a context, no? Kung patapos na yung project or pa-start pa lang yung project, the context will be different. And lastly, the barrier could be poor internet connection, error in email server, and full inbox. So, yan.